Sapagkat kung saan nakakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang pagkakasala ang aking kapatid laban sa akin ay siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongput-pito. Kaya ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y pasimulang nakipaghusay, ay hinaharap sa kanya ang isa sa kanyang may utang na 10,000 talento. Datapat palibasay wala siyang sukat ibayad. Ipinagputos ng kanyang Panginoon na siya'y pagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito ang alipin ay nagpatirapa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbayaran ko sa iyo lahat. At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Datapwat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niyang alipin na nasa kanya ay may utang na 100 denaryo at kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, babayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwang alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw at yumaon at siya'y pinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwang alipin ang nangyari, ay nangagmanlaw silang lubha at nagsigparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin, na gaya ko namang mahabag sa iyo. At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang na siya'y nagbayad sa lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa iyong mga puso ng ang bawat isa'y sa kanyang kapatid. Romans chapter 16 verse 25. At ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa iyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. 1 Corinthians chapter 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos na sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluwalhati natin. Ephesians chapter 1 verse 9. 1. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minamagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Ephesians chapter 3 verse 4. Sa pamamagitan niyaon na sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Colossians chapter 1 verse 27. 27. Nasa
sa kanila ay minamagaling ng Diyos na ipinakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Yan is Colossians chapter 1, verse 27. Um, chapter 15, verse 9 ng 1 Corinthians 19. 59. 59. 19. At 50-19. Kung sa buhay lamang na ito'y tayo magsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Now, ang mga talata bilang pagpapatunay sa mga Christ believers in Christ sa time natin, ang hinihiling dito ng Diyos yung masunod yung Matthew chapter 18 verse 20 up to the last verse, na ang sabi dito sa verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa ating pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Dito sa versikulo na tinasa natin from verse 20 up to verse 35, kahit saan kang verse kumuha doon, nabasahin mo mula sa verse 20 up to 35, alin doon sa kalagitnaan na yun, basahin mo, sister, kita mo, sister Jennifer, yung makita. Pagdating sa verse 26, dahil dito ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya, na nagsasabi, Panginoon, pag-iisan mo ako at pagbabayarin ko sa iyong lahat. Dating din po ng 27, at sa habag ng Panginoon, sa alipin niyaon ay pinawalan siya at pinatawad sa kanya ang utang. Pagdating ng 35, pag tinignan niyo po, gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. So doon sa verse 20, dalawa o tatlo sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Sa group or individual na mga believers in Christ, at doon sa sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 8, Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. yung Sabat nasa loob ng 10 utos from chapter 20 verse 8, na pinaalaala ng Diyos ang Sabat upang ipangilin. Ito ay pinangilin ng Hudyo, pinangilin ng ating mga kapatiran sa Seven Adventist, and supposedly ipangingilin din natin sa ating panahon. Itilinaw yung mga hiwaga ng Diyos kay Kristo sa paliwanag ni Apostol Pablo, na ang tanging nagpapahayag sa lahat ng bagay si Kristo. Anong nahayag sa ating panahon? Yung pagka-Diyos, yung paglilingkod ng tao sa Diyos, yung tungkol sa ikatitong araw, yung tungkol sa first day of the week, yung tungkol sa bautismo, yung tungkol sa Pascual o Communion, yung tungkol sa Pentecost, yung bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng apostol, yung tungkol sa kapistahan ng tabernakulo. Si Kristo nagpapahayag lahat niya. Ngayon, yung mga buwan, may mga bilang
linggo may bilang, taon may bilang, at may mga buwan, at may mga oras, may mga itsa, na si Kristo lahat nagpapahayag niya. Tulad ng birth of Jesus Christ, New Year, first day of the week, seventh day of the week, si Kristo nagpapahayag niya. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, to those believers in Christ who follow the commandments of God, ang condition dito, yung kung paano ang tao pinatawad ng Diyos, tayo marunong din magpatawad. At yung kapatawaran ito, hindi ito kapatawaran may expiration. Kundi, if you are in Christ, you are in new creation. Ibig sabihin, kung magpatawad ka naman isang monye, tapos ikaw na kay Kristo, hindi siya mapabilang dito sa O and 3 in my name. Sapagkat sinabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1, Ngayon ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa iyo'y aking ipinangaral, na sa inyo na may tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Ibig sabihin yung Ebanghelyo, yung mensahe ng Diyos, na kapag ang isang Christ believers, nanatili siya doon sa pagpapatawad, nanatili siya doon sa pagpapakumbaba, nanatili siya doon ayon din sa 29. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya at nagsabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw at yumaon at siya'y pinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Ang pinakita dito sa Biblia na itong alipin ito na pinatawad ng Diyos at hindi siya nagpatawad doon sa may utang sa kanya, siya ang gumawa ng paghihiganti sa kanyang sarili doon sa kanyang kapwa. So, sa atin, sa buong daigdig na ito, if you are in Christ from your since birth up to now, lahat tayo ay pinaabutan sa aral na ito, na hindi porque ang isang tao ay Kristiyano o Christ believers, na hindi niya maisagawa ito sa buong niyang buhay, sapagkat ang diniin ng Scripture pagdating sa verse 35, ngayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa palangitan, kundi hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. So, umuto sa natin, ibigin ng kapwa, tulad ng ating sarili, ibigin ng Diyos, ang buong isip, buong takas, buong kaluluwa. Yung pag-ibig na yun, na pinakita dito sa araw na ito, na hindi pinag-uusapan dito yung hundreds, thousands of group or member of the church, na masabi niya ito ay nakasunod sa mga liwanag ng Diyos kay Kristo. Kundi, ang bilang lang dito, dalawa o tatlo. Sabi ng verse 20 sa English Bible, or where two or three, two or three. So kung halimbawa meron palang 100 membro o 50 membro sa isang church, ang membro tawag nila, actually hindi naman biblical yung membro. So yan tawag yan, servants of God o servants of Christ. Kung merong 50 na followers in Christ in every churches, ngunit ang kanilang pagpapatawad ay may limitation, may length of time, may mga panahon lang, good condition patawad. At pagdating ng mga panahon na bad condition, babalik ulit ang paghakot niya sa isang tao.
yung hiwaga dito sa 2 and 3, napakaparad na lang ng tao kung mapabilang siya doon. 2 and 3 na yan. Actually, hindi na gamamit ang Diyos na word na 1 dito sa verse 20. Kundi binanggit niya 2 and 3. Ngayon, pagkabanggit dito sa Colossus chapter 1 verse 27, tingnan mo dito. Pakibasa ko. 1:27 po. Nasa kanila'y minamagaling ng Diyos na ipinakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng gitna ng hiwaga ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Ngayon, ang pagkakilala dito, binanggit ng Colossus chapter 1 27. verse 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Itong larawan ng Diyos, isa ito sa mga pinakilala na siyang pinakapanganay sa lahat ng nilalang. Kaya 100% sa term na gagamitin na kapag ang isang Christ believers or Kristiyano, kinakailangan susunod sa doon sa Matthew chapter 18 na binanggit na ito at gawin niya at patunayan niya, ipamuhay niya ito para mapatilang siya doon sa 2 and 3 and 9. At dito po sa versikulong ito, ipinakilala na pagdating ng verse 16 up to 18, Sapagkat sa kanyang nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sanglibutan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. kasi napakalinaw ang scripture in more than 197 nations, Pamamagitan niya. in how many more than 7 billion today in the whole universe. Sa kanya lahat nahayag yun. In how many calendar in 1 year, sa kanya nahayag yun. Kung ilan ang pizza sa isang kalendaryo, sa kanya nahayag yun. Anong buwan siya pinanganak, sa kanya nahayag yun. Anong pizza ang kanyang kapanganakan, sa kanya nahayag yun. Ilan lang dapat ang pizza sa isang buwan, sa kanya nahayag yun. Kung may kalendaryo ang China, ang Amerika, o alinmang bansa na iba po ang declaration ng first day of the week, o alinmang bansa ang may declaration ng 7th day of the week, lahat yun kay Kristo nahayag yun. Ngayon, in 197 nations, dito kaya sa 197 nations, kanino kayang bansa nahayag ang Diyos? Na bawat bansa may mga leader, na ang bawat leader, bawat tao, bawat sino man, na walang ibang kinikilangan sa panahon. Pag sinabing church, may pari, may pastor, may tagapagturo, paano ang pamumuno ng tao sa bawat bansa, na bawat bansa, hindi lahat puro mayaman, kundi karamihan puro mga may hirap. Ang pinakita ng Scripture, hindi pang mayaman, hindi pang mahirap, kundi ang pagganap ng tao doon sa aral ng Diyos, kung paano siya magpatawad sa kanyang kapwa. Sapagkat may binigay dito, kapag hindi ang tao patawad sa kanyang kapwa, hindi din siya patatawarin ng Diyos. At pinakita dyan sa pagkahayag ng kanyang larawan, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, na ito ang nahayag sa buong daigdig, maging pamunuan, maging mga lukulukan. Siya ang nahayag sa mga bagay na yan. Pakituloy doon sa verse 17. At siya'y una sa lahat
ng mga bagay. Hmm. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. So, pagka ang tao umaasa lang sa buhay na ito, pinamigyan na Apostol Pablo, pinasa ng ating kapatid, lalong mas kahabag-habag siya. Ibig sabihin, pag alam mo na si Kristo yung nagligtas, nagtubos, nangako ng buhay na walang hanggan, at alam mo na rin na may gawain, may paglilingkod na gagawin ng tao sa Diyos. At alam mo na rin na merong dapat ipamuhay ng tao sa magitan ng salita ng Diyos. Ngunit, ang iyong buong pagkatao napasakop doon sa takbo ng sanlibutan, ang tawag kanina, mas kapag-habag siya kaysa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos sa madaling sabi. So, may isang bagay na ipinakita ng Diyos na kapag ikaw ay nakay Kristo, pag ka nang umasa sa sanlibutan, hindi na siya pwedeng aasa sa sanlibutan, kundi aasa na siya sa Diyos sa pamagitan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, na siyangin ang naghayag sa lahat ng luklukan sa buong daigdig na ito. Ganyan po ang katayuan ng 2 and 3 na may ganong kaisipan, na may ganong pananampalataya, na may ganong pananaw tungkol sa 2 and 3 sa pagganap niya sa hiwaga ng Diyos magitan ni Kristo. Anong sabi ng verse 18? At siya ang ulo ng katawan Yun. sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ito po ay atin lang i-emphasize, no? Yung pagkahayag ng lahat ng bagay, maging mga luklukan sa buong daigdig nito, sapagkat sa panahon natin ay meron tayong 12 kalendar sa loob ng isang taon. Meron tayong 365 days sa competition po ng 30 to 31. So yung birthday ng tao, kaarawan ng tao, anniversary, mahalaga po yan. Tulad kahapon, ang celebration ng anniversary sa panahon ng kamatayan sino? Yung hero? Sa revolution. Diba? Sa revolution. Revolution. Ang EDSA Revolution sa pizza na ginamit po is 25. Ang celebration hindi pwedeng gagawing 27, 26, 29. Kailangan 25. Anong nangyari sa EDSA Revolution? Diba? Yung pangyayari sa history ng ating bansa nagkagulo. Bayan laban sa leader. Leader laban sa bayan. At ang leader kapag siya ay may influensya na kailangan niyang gamitin laban sa bayan, karamihan kanyang nangyayari. Hitler time, sa Ehipto, sa panahon ng patayan, sa panahon noon hanggang sa panahon natin. Yung mga itinakda na mga panahon hindi po pwedeng magulong. Ngayon, sa time natin ngayon, napakahalaga din na itong hiwaga ni Kristo ng Diyos na hayag kay Kristo sa lahat ng lugar sa buong daigdig nito, na bakit alas 3 ang oras na kailangan ang pagsunod sa eksaktong oras sa pagganap ng pag-celebrate sa Tri-Sabbath. Bakit alas 3 ng hapon? Ha? Anong patunay natin sa Biblia na alas 3 ng hapon ang eksaktong pag-celebrate ng Tri-Sabbath? Tingnan natin sa Biblia. Bakit alas 3 ng hapon? Basa, nakalita.
Bakit alas 3? Sarap matulog pag alas 3 ng hapon, di ba? Bakit alas 3 ng hapon? Pagibasa sa Lucas chapter 23 verse 44. 24. Lucas. At hinatulan ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi. Lucas chapter 23 verse 44. 44. At nang may oras na ikanin Ayun. Tagalog. At nang may oras na ika-6 na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9. Ulitin mo, Sister Rima. Lucas 23. 23:44. 23:34. 44. At 44. Ganito ang sabi niya. Mali. At sinabi niya sa At nang kanya, may oras na ika-anim na 23:44. 23:44. At nang may oras na ika-6 na nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9. Tuloy po. Okay, ulit, Sister. At nang may oras na ika-6 na ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9. Ayan, paano mag-compute sa oras magmula sa una hanggang sa kasya? Ilan? At nang may oras na ika-6. At may oras na ika-6. 6. 12. 12. At nagdilim ang buong lupa hanggang sa oras na ika-9. Ang original time 6 to 6. na ating pinagisnan Magsisimula ka ngayon sa 6. magsimula sa 6 p.m. to 6 p.m. O kasi tatlo yung sa kanila. Ito ay pinatunayan din ng Webster Dictionary na yung oras kapag pinag-usapan ng Sabat, 2, 3. nag-start siya ng oras na 6 p.m. Yung Sabat ng Jew ay ang gamit kong oras ay oras ng original time, Sabat ng Hudyo. Ngayon, makikita natin ang original time na ginagamit ni Kristo sa kanyang panahon. Supposedly, ang church ay makita din ang pagbabago sapagkat ngayon ang oras nagpalit na po, hindi nasa 6 p.m. to 6 p.m. kundi 12 midnight na. So itong pag-arrange sa oras, which is 12 midnight, ito po ay pangbuong daigdig na ng paggamit ng oras, maging ang mga trabaho, maging ang mga simat, maging ang lahat ng schedule. Hindi na pwedeng ibalik yung time dati na nagpalit ng 24 hours sa oras ng 6 p.m. to 6 p.m. So, kung ang tao ngayon ay nakatuon lang sa material na bagay, nakatuon lang sa pagkain, nakatuon lang sa pag-inom, nakatuon lang sa problema, wala siyang pakialam dyan. Ang gobyerno kung nahawakan na siya ng international declaration, maging anong pamumuno, churches na, wala na siyang maggawa sapagkat ito na yung sinagisnan, ito na yung binuo ng ating saligang batas sa ating bansa, maging ang ibang bansa din, maging ang mga churches, halos dito na umikot ang buhay ng tao mula nung pinanganak ang ating mga ninuno, ilang daan ang nakamatay sa cancer, sa anong klaseng sakit, hanggang sa panahon natin, may aksidente, may nakamatay sa iba't ibang klaseng sitwasyon sa kamatayan. Nasanay na ang kaisipan ng tao na hindi na nakatutok doon sa kahalagahan ng 2 and 3 in my name. So wala na silang pakialam dyan. Kapag
kapag ikaw ngayon ay inakay ng isang organisasyon, kapag ini-introduce sa iyo ang doctrine ng isang organisasyon at gusto mong maging ma-influensya ang tao at may kaibigan ka mga ma-influensya, karamihan ngayon dumidikit na sa mga organisasyon. At itong organisasyon na ito ay binigyan ng karapatan ng ating gobyerno para maging legal silang patakbo sa kanilang grupo, kung paano patakbuhin, kung paano maging makatulong sa gobyerno. Nakalimitan ngayon sa mga organisasyon ay hindi na nakaangkop na doon sa mga schedule na itinakda ng Diyos, katulad sa ating panahon ngayon, na ang time natin nagpalit na from 6 p.m. to 6 midnight. So meron ng 6 hours na dagdag na ipinakita ko doon sa Revelation chapter 22. Ang magdagdag ay dadagdagan ng saro at ang magbawas ay babawasan ng bahagi sa apat ng buhay. So kung titingnan mo, in generally, walang napabilang dito sa 2 and 3 in my name. So sige lang, Christ, deliverance, worship, gathering, sige lang. Pero hindi sila napabilang doon sa 2 and 3. Ngayon, dito sa time na to, makikita natin sa simple competition, magmula sa alas 6 ng umaga. Alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, Alas 7 ka mag-umpisa. Mag-umpisa kasi sa inyo. 7. Bilangin mo muna, alas 6, alas 7, alas 8, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. 10 hours. Yan ang ibig kong sabihin na yung pagpalit at pagdagdag ng oras, ang laking problema. Isang oras lang madili ka at mag-advance. Sira lang. Yan ang gusto mong ipakita. Kasi pag tumumbo ka sa isang bagay na kinagisnan, talagang nakadesign na yan. Wala ka na pwedeng pagbukin dyan. Nakadesign na eh. Pag sinabi ng sanlibutan, alas 7, bigato, alas 7 ka communicate sapagkat yun ang time ng yung pinag-usapan. If you are Christian, pag sinabing Samba, Linggo, obligado ka sapagkat yun ang kinagisnan sa Santiago. Pag sinabing Sabado, Sabat, wala kang magawa kasi yun ang kinagisnan Sabado. Ngayon, ang competition from 6 p.m. to 6 p.m. hapon ngayon, kinabukasan, 24 hours. Kaya dito nahuhuli ang 15th, 21st century na doctrine na 3 days and 3 nights na namatay si Kristo ng Friday. Nabuhay si Kristo ng Linggo. So, ang sarap pakinggan kasi nga, Biyernes, Sabado, Linggo. Tatlo nga naman. Pinilang ng oras. Yun. Pag ginamitan mo siya ng oras, doon mo mahuhuli. Na, yung kasi ng malinga na ito, na pinarating sa buong daigdig, nung nahayag ang Diyos magitan ni Kristo, nahayag ngayon ang lahat ng bagay hanggang sa sunod-sunutan ng daigdig na ito. At isa na ito, na hinayag ng Diyos itong oras kung paano po mabilang natin ang tamang bilang kung kailan mag-start ang bilang sa 9th hour. Yan na. Tingnan muna natin yung isang binanggit sa Biblia bago natin balikan. 9th hour. Binasa natin ngayon ba? Lucas chapter 23. meron pang isang scripture. Sino bang may NIV sa inyo? Wala dito ang NIV. NIV? Sino mayaw sa NIV? Baka may dito. Nandoon yung 3 p.m. sa inyo. Yung Bible na. Kasi yung 3 p.m.
at yung 9th hour, magkaparehas lang po yan. Kaya sa ibang mga preacher, pinakiusap yung dapat ng may hawak. Ang hawak lang talaga yung Biblia, King James Bible. Yung NIV, medyo kung may King James ka, King James gamitin. Kung wala talaga, pwede NIV. Kasi ang NIV mas babaw ng konti kaysa King James Bible. Para sa akin, halos parehas lang dito. Pero kailangan maging malinaw. Yung 9th hour at saka yung 3 p.m., magkaparehas lang po yan. Ayan ha. Ngayon, ang bilang doon sa 6 p.m. na original time up to 12 midnight, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ilang oras? Diba? 6. Dito naman sa 6 a.m. sa umaga, pag nagbilang ka ng 9th hour, kami sinabi Sister Marisa, 6, 7. Sapagkat ang bilang ng oras from 6 to 7, 1 hour. 7, 8, 9. Ang 9 tinawag siyang third hour. Ang third hour niya ng time po ng pagbubuhat ni Kristo sa cross ng Calvary. Na magmula doon sa oras ng importante po yan, nagbuhat siya, nagpasan siya ng cross, at nag-start ang kanyang crucifixion from 9 p.m. umaga. So ilang oras yun? 9, 10, 11, 12 hanggang 1, 2, 3. Ilan na yan? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 hours. Kaya yung Diyos na nag-create 6 days, dating ng 7th day, God was rest. Kaya yung sacrifice ng Panginoon up to 9th hour, from 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9th hour. Tama ang pagkasulat sa Lucas chapter 23, verse 44. Yun, sana ang buong daigdig naabot yung pagkaunawang yan ang bilang tungkol po sa 9th hour. Pero sabi dito, 2 and 3 and 8. Ang tanong dito, paano pala kung meron 10, meron 100? Diba nagkaroon ng bargaining sa panahon ni Abraham? Panahon ni Lot? Kung may 10, Diba nagkaroon ng bargaining? Hindi pwede. 5. Oo. Hindi niya masabi. Hindi umabot eh. Kasi ang ilan yung anak ni Lot? 5. 3. May asawa yun eh. 2. 6 na. Si Lot at saka sa panahon ni hindi kay Lot eh, bukod kay Lot. Yung pag-alis nila sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, ilan sila noon? Maliwanag na sa Walo Sa sila tatlong anak ni Noah, 8. mag-asawa, Anak. 8 sila lahat. bawat isa 6. Mag-asawa, 6, 8. Sa panahon naman kay Lot, nagkaroon ng bargaining kung paano po nakiusap na huwag mangyari yung lipulin ng Diyos. Pero wala din talaga umabot sa 10. Hindi umabot sa 10. Yung mga ganong nangyari sa Biblia, Noah's time, Lot time, mga bargaining ng kumbaga yung pag-aapil ng tao sa Diyos. At kung anong gusto mo, susundan ka ng Diyos. Halimbawa, pinagpipray mo yung bansang ito, pinagpipray mo yung pamilya ito, pinagpipray mo yung gawain ng Panginoon sa gawain na yan. Ay hindi naman talaga angkop doon sa 2 and 3 in my wala din yun. Natuloy ang galit ng Diyos sa pagparusa niya sa mga bayan na hindi sumunod sa Kanya.
Sinunog yung sa dumog-dumur eh. 120 ng araw si Noah. Wala man ang nadala ni isa. Liban lang sa kanyang family. Minsan nagpipray tayo, Lord, tupalain mo ang bansang ganito, bansang ganito, pamilyang ganito, sisters and brothers in Christ. Nayaya ngayon, okay, bautismuhan, lubog. Bautismo na. Wala lang din. Ganun lang. Pag-pray mo, Lord, sa ganito, at pag-pray namin sa ganito. Below 20 years old, baptize. Below 30 years old, baptize. Two and three in my name. Ngayon, ang Sabat ni Kristo nag-start bilang larawan ng Diyos alas 3 ng hapon, which is 9th hour. Ibig sabihin, kung nag-start ka ng 6 a.m., nag-start ka ng 7 a.m., nag-start ka ng 12 noon, hindi siya angkop doon sa itinagdaang oras. Pagdating sa Matthew chapter 20, pinakita kanina yung tungkol sa 2 and 3 in my name. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, magkailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin na siya ay aking patatawarin hanggang sa pagkatito. Ilan? Hanggang sa pagkatito. Yan ang pagkapatawad. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa may kapito, kundi hanggang sa ikapitong putputito. Ibig sabihin, ang pinakita dito, hindi pwede na tayo ang magbilang ng pagkapatawad. Hanggat, sa madaling sabi, hanggat may nagkasala sa iyo, sa atin, hanggat may nagkasala, patawad ka lang ng patawad. Huwag kang, tapos na, sobra ka na, sumubra ka na, tumala ka na, sobra-sobra ng salang ginagawa. Mali yun. Ulit pa, pahilang yun. Makulit ng makulit ng makulit. Huwag kang magbilang dyan if you are in Christ. Sapagkat if you are in Christ, hindi ka pwedeng magbilang na hanggang tatlo lang ang pagkakasala ng isang tao sa iyo. Kundi Diyos ang dapat magbilang, hindi tayo. Ngayon kung may bintang sa iyo, laban sa iyo, saan namang pagkakasala ngayon, kung may bintang sa iyo, patawad ka doon sa nagbintang sa iyo. Huwag mong kontrahin ang bintang na ginawa sa iyo, sapagkat ikaw ay nagpatawad na at ibig mong mapabilang sa 2 and 3. So hindi pwedeng 3, 4, sobra na. Hindi po pwede. Kaya may pinag-aralan sa panahon natin na twice is enough. Pag sumobra na, is too much na. Hindi po ganun mentality. Kaya pinalis natin ng Diyos ang mga worldly mentality sapagkat hindi siya acceptable pagdating sa 2 and 3. Kaya hindi pwede na magpakilala siyang Christ believers pero hindi siya napabilang sa 2 and 3. Walang ang Diyos. Yan ang sabi. Kaya pinahalagaan natin ang pag-aaral sa Biblia doon sa 9th hour sapagkat pagganap natin sa 9th hour, yun po ang pagganap sa larawan ng Diyos. Okay, ulit sister, did it sa Matthew chapter